Tuwing Pasko, mahilig akong gumawa ng candy. Pero nung isang taon, gumawa ako ng sugar plums, isa sa pinakamahirap kong nagawa. Ngayong taon, nagdesisyon akong magpahinga at gumawa ng mas simpleng pero kasing sarap na recipe ng Everton Toffee mula nung ika-19 na siglo. Ngayon, ang salitang toffee ay maaaring tumukoy sa iba't ibang klase ng mga bagay. Maaari itong maging matigas na toffee o chewy na toffee. Maaari rin itong lagyan ng iba't ibang mani o balutan ng tsokolate. Nang sumikat ito nung unang bahagi ng ika-19 na siglo, simple lang itong matigas na toffee mula sa brown sugar o treacle, maraming mantikilya at minsan may konting lasa ng lemon. Ang sikat na Everton Toffee nung ika-19 na siglo na paborito raw ni Reyna Victoria ay ipinangalan sa neon ng Everton malapit sa Liverpool, England. Ngayon, maraming cookbook mula sa panahong ito ang may mga recipe para sa ganitong uri ng toffee. Kabilang na ang isa mula sa diksyonaryo ng pagluluto ni Castle na isinulat noong 1881. Everton Toffee. Ilagay ang 1 libra ng kayumangging asukal at 1 tasang malamig na tubig sa kawaling may sariwang mantikilya. Ilagay ito sa mahinang apoy at pakuluan hanggang sa ang asukal ay maging makinis at malapot na sirup. Pagkatapos ay haluin dito ang kalahating libra ng mantikilya at pakuluan ng kalahating oras. Kapag sapat na ang pagkakakulo, maaari itong subukan sa pamamagitan ng pagtulo ng kaunti sa isang plato. At kung ito ay tumigas at madaling matanggal, handa na ang toffee para lagyan ng lasa. Para dito, magdagdag ng 20 o 30 patak ng esensya ng lemon. Ibuhos ang toffee sa isang malapad at maayos na pinahiran ng mantikilyang pinggan. Kung nais, maaring palitan ng suka ang tubig at maari nang hindi lagyan ng lemon. Kahit may lemon essence, hindi dapat malasahan ang lemon. Nandyan lang ito para balansehin ang matamis, ngunit mas alimuot na lasa ng asukal at mantikilya habang dumadaan sa Maillard reaction. Kaya nitong gawing masarap at masalimuot ang simpleng lasa. Kaya para sa resipeng ito, ang kakailanganin mo ay 2 at 1 kapat na tasa o 450 gramo ng light brown sugar, 3 kapat ng tasa o 175 mililitro ng tubig at 1 tasa o 225 gramo ng alat na mantikilya. Maglaan pa ng kaunting mantikilya para pahiran ng kaserola at 1 hanggang half kutsarita ng lemon essence. Una, pahiran ng mantikilya ang loob ng kaserola. Di ako magsisinungaling, hindi ko naisip na kailangan ito, pero sabi sa recipe, kaya ginawa ko. Idagdag ang light brown sugar at tubig, saka pakuluin sa mahinang apoy hanggang matunaw at maging sirap ang asukal. Dapat tumagal lang ito ng mga 5 hanggang 8 minuto at kapag nagsimula na itong maglabas ng singaw, maaari mo nang idagdag ang mantikilya. Ngayon, magsisimula ng matunaw ang mantikilya, pero pwede mo rin itong tulungan sa pamamagitan ng paghalo. Pag nitunaw na ang mantikilya, haluin ulit, saka ilagay ang candy thermometer sa kaldero at itigil ang paghalo. Maraming professional na cookbook ng mga confectioner noon ang nagsasabing ladyan ng kaunting cream of tartar para hindi mabuo ang kristal ng asukal. Wala niyan sa recipe ko dahil home recipe ito at nasa bahay ako, kaya ito ang gamit ko. Pero kung gusto mo, pwede ka magdagdag ng cream of tartar para mas okay ang resulta. Pero sa totoo lang, hindi ka naman dapat magkaroon ng mga kristal ng asukal basta't hindi mo ito hahaluin. Gusto mo lang panatilihin ito sa mahinang apoy at hayaan mo lang at dahan-dahan tumaas ang temperatura nito ng kusa. Sa una, mabilis tumaas ang temperatura, pero pagdating sa 2,000 at 200 Fahrenheit o 105 Celsius, bumabagal o tumitigil ito at minsan bumababa pa ng 1 o 2 degree. Ito ang temperature plateau na nangyayari kapag kailangang pakuluan at mawala ang lahat ng tubig na inilagay mo, pati yung nasa mantikilya. Kaya hindi mo dapat madaliin ito. Medyo matagal talaga, pero habang tumatagal, mas lalong nade-develop ang lasa. Kaya wag mong madaliin ito. Ayon sa recipe, dapat tumagal ito ng mga kalahating oras. Habang hinihintay uminit ang asukal, doon marahil na isulat ni Ogden Nash ang linyang, "Alam kong masarap ang candy, isang mabilis at dalisay na kasiyahan." Mas mabilis magpatalas ng isip ang alak, kaya mahirap talagang labanan ng tukso nito. Kung mainipin ka, magbuhos ka ng inumin para sa sarili. Kung hindi, tumayo ka lang at panuurin mong uminit ang asukal. Pag nawala na ang tubig, tataas ulit ang temperatura. Magdidilim na rin sa panahong ito dahil sa Maillard reaction na gumagana. Ngayon, sinasabi sa recipe na malalaman mong tapos na ito kapag kumuha ka ng kaunting asukal at tinulo mo sa isang plato at ito ay titigas. At iyan ang tinatawag na hard crack stage.
na nasa mga 300 hanggang 310 degrees Fahrenheit o mga 150 degrees Celsius. Kaya habang pwede mo itong gawin ng walang thermometer, talagang inirerekomenda kong gumamit ka ng isa dahil kapag lumihis ka ng 10 degrees sa kahit anong direksyon, hindi ito gagana. Ngayon, ito na yung punto kung saan gagawa ako ng isang bagay pero sasabihin ko sa'yo na iba ang gawin mo dahil nagpasya akong sundin ng eksakto ang orihinal na recipe nung 1,881 at lagyan ng mantikilya ang loob ng isang lalagyan kung saan ko ilalagay ang toffee. Matapos kong subukang tanggalin ito, napansin kong mas mabuti kung lalagyan mo muna ng mantikilya ang lalagyan bago lagyan ng parchment paper. Malaking tulong ang parchment paper dito. Kapag lumampas na ang toffee sa 300 degrees Fahrenheit o 150 degrees Celsius, alisin agad sa init, idagdag ang lemon essence at haluin ng mabilis. Pagkatapos, agad ibuhos ang toffee sa lalagyan na may parchment. At dito, nagpasya akong subukan ng isang bagay na nabanggit sa isa sa mga professional na cookbook nung panahon na yon na galing sa 1,883 Confectioner's Handbook at sabi ng may akda, kapag halos malamig na, markahan ito ng kutsilyo o makina para hatiin sa bar o parisukat na gustong sukat. Ang kaso kasi, wala akong ganong astig na maliit na makina kaya kutsilyo ang ginamit ko. Pero habang malambot pa sa gitna at kaya pang hiwain ng kutsilyo, ang mga gilid ay masyado ng lumamig at tumigas na, kaya hindi talaga naging maayos ang resulta. Iminumungkay kong iwan na lang ito bilang malaking toffee na pwedeng basagin pag lumamig na. Habang hinihintay mong lumamig, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Tasting History at i-like ang video. Malaking tulong nito sa channel habang ikinukwento ko ang kasaysayan ng toffee. Medyo mahirap magpasya kung saan sisimulan ang kasaysayan ng toffee dahil matagal nang tinutunaw ng tao ang asukal at hinahaluan ito ng kaunting taba. Halimbawa, ang makshufa na niluto ko sa channel at isinama sa Tasting History Cookbook ay mula pa ika-13 siglo sa Baghdad. Malaking pagkakaiba nito ay gumagamit ito ng langis ng linga imbes na mantikilya. Kapag nakakita ka ng maraming mga recipe na gumagamit ng mantikilya, kailangan mong pumunta sa Britanya at doon ko napagpasyahang magsimula at doon din talaga nagsimulang makilala ang pangalang toffee. Maraming teorya kung saan talaga nagmula ang salitang toffee. Pero isang teorya ay konektado ito sa salitang Scottish na taffy na ayon sa 1,825 Etymological Dictionary of the Scottish Language ay nangangahulugang trickle. Hinaluan ng harina at pinakuluan hanggang lumapot, matamis na pagkain na kinakain tuwing Halloween. Kaya hindi yon toffee o taffy, hindi katulad ng tinatawag nating taffy ngayon. Pero mukhang maaring ito ang nauna rito. Ngayon, isa pang teorya ay nagmula ito sa salitang taffia na isang tanyag na inumin nung ika-18 siglo na gawa sa molasses at katas ng tubo. Ang tanging ebidensya sa koneksyong yon ay magkatunog lang ang mga salita at pareho silang gumagamit ng molasses o treacle. Alam natin ang toffee yung ginagawa ko ngayon. Unang lumitaw sa mga sulatin bandang taong 1,825 na nagbibigay ng kaunting kredibilidad sa isa sa mga posibleng pinagmulan ng kwento kung paano ito naging popular. At iyon ang kwento na inilabas mismo ng Everton Toffee, ang kumpanyang gumagawa nito noong ika-19 na siglo. Ayon sa isang bersyon ng kanilang pinagmulan at marami itong iba't ibang kwento, ang taon ay 1,753 at si Molly Bushell, may-ari ng isang tindahan ng candy sa Everton malapit sa Liverpool, ay nagkasakit isang araw. At nagpasya ang kanyang doktor na bigyan siya ng recipe para sa isang uri ng pastilyang pang-ubo na gawa sa treacle o asukal at tubig at sa esensya, ito ay bersyon ng toffee na may kaunting lasa ng lemon. At madalas, ang treacle ay talagang ginagamit bilang gamot at maraming candy tulad ng sugar plums na ginagamit din bilang gamot. Kaya maaring totoo ito. Kaunti lang ang dokumentasyon noon, kaya sino nga ba ang tunay na nakakaalam? Siguradong nagsimula siyang magbenta ng resiping ito o nang isang bersyon sa kanyang tindahan ng candy at naging sobrang popular. Nang sumapit ang kalagitnaan ng ika-19 na siglo, patok na ang Everton Toffee sa buong Inglaterra. Noong 1860, ipinagmalaki ng Liverpool Daily Post ang Toffee, Toffee, Toffee. Ang orihinal na Everton Toffee na inilunsad 106 na taon nang nakalipas ay tinangkilik ni kanyang kamahalan ang reyna. Angkop na regalo para sa pinsan sa probinsya o kaibigan sa lungsod. Gusto ko rin na ang nag-ayos ng pahinang yon ng dyaryo ay inilagay ang patalastas ng toffee
kaagad pagkatapos ng kwentong pinamagatang ang umano'y pagpatay sa pamamagitan ng lason. Ngayon, sobrang sikat na ang Everton Toffee, kaya ang Everton Football Club, isa sa mga nagtatag ng Premier League, ay tinatawag pa ring The Toffees. Nagsimula noong ika-19 na siglo ang kaugalian ng paghahagis ng toffee at Everton mints sa mga manonood tuwing laro. May ilang pagtatalo kung kaninong toffee yon, kay Ma Bushel ba o sa kariban niyang tindahan na pag-aari ni Mother Noblet? Nakakalito ito dahil kalaunan parang naging iisa na lang sila. Kaya hindi na alam kung alin, pero noon talagang inihahagis ang toffee. Ngayon, ang toffee na gawa sa kayumaging asukal ang naging paboritong estilo para sa mga bumibili nito sa mga tindahan. Pero kung sa bahay mo ito ginagawa, na mas karaniwan noon. Lalo na sa hilagang England at Scotland, kung saan ito ay napaka-popular, karaniwan mong gagamitin ang treacle sa paggawa nito, nakahawig ng molasses, bagaman hindi ito kasing lapot at mas matamis ito. Ginagamit din ito sa paggawa ng gingerbread tulad ng parkin na nagawa ko na rin sa channel na ito. At pareho sa mga ito, ang parkin at treacle toffee ay karaniwang ginagawa para sa bonfire night o ika-5 ng Nobyembre kung saan inaalala ang gunpowder plot ni Guy Fawkes. Sa ilang bahagi ng Yorkshire, nakilala pa nga ito bilang bonfire toffee o plot toffee. Sa ibang baryo, nagkaroon pa ito ng ibang pangalan at inalis na ang salitang toffee. Sa Clisby, Richmond, Yorkshire, si Bella Brown, isang matandang babae, ang gumagawa ng Tom Trot, isang toffee na gawa sa treacle. Ika-5 ng Nobyembre, sumisigaw ang mga batang lalaki sa bonfire ng gunpowder plot ay di malilimutan hanggat si Bella Brown ay nagbebenta ng Tom Trot. Isa pang tanyag na uri ng toffee noong ika-19 na siglo ay tinatawag na hard bake. At ito ay simpleng toffee na ibinubuhos sa ibabaw ng mga almond o iba pang uri ng mani. At pagkatapos, ang mani ay inilulubog sa toffee at kadalasan, ganito pa rin ito ginagawa ngayon. Maaari mo ring gawin ito ngayon sa iyong toffee. Ilagay mo lang ang mga mani at saka mo ibuhos ang toffee sa ibabaw ng mga ito. Isa sa mga mas nakakatuwang bersyon ay kapag ginagamit nila ang niyog bilang base, hindi dahil kakaiba ang niyog, kundi dahil tinatawag nila itong itlog at bacon. At hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko maisip na kamukha nito ang itlog at bacon, pero siguradong wala namang ganoon sa loob. Ganoon talaga. Sa panahong ito rin naging patok ang mas malambot at mas chewy na toffee. Noong bandang 1890, pinagsama nina John at Violet Mackintosh ang lasa ng toffee at ang tekstura ng American caramel para makagawa ng bagong chewy na toffee. Ibinebenta na mag-asawa ang toffee mula sa kanilang pastry shop sa Halifax, Yorkshire at ipinagmamalaki nila ito bilang Mackintosh Celebrated Toffee. Pero ang talagang kawili-wili o masasabing kapansin-pansin ay hindi ang toffee mismo, kundi ang kakayahan ni John Mackintosh na i-market ang toffee. Isa sa mga una niyang pakulo ay ang pag-imbita ng mga tao sa shop isang Sabado at pamimigay ng toffee ng libre. Pero sa sumunod na Lunes, naglagay siya ng karatula sa bintana na nagsasabing noong Sabado, kumain kayo ng toffee ni Mackintosh sa aming gastos. Sa susunod na Sabado, bumisita ulit kayo at kainin ito sa sarili ninyong gastos. At ginawa nga nila, dumagsa sila at hindi nagtagal. Ang toffee ni Mackintosh ay naging tanyag sa buong Yorkshire at kalaunan sa buong Inglaterra nang simula ni John na i-market ang sarili niya bilang hari ng toffee na nagbebenta ng hari ng lahat ng toffee. Paborito ko ang isang patalastas mula dekada 1920. Noong, imbes na i-market talaga ang toffee, nag-focus siya sa sarili niya at sinabing ako si John Mackintosh, ang hari ng toffee, soberano ng kaligayahan, emperador ng tuwa. Ang lumang English na candy ko ay nagpapasaya sa milyong-milyon kong nasasakupan. Ang payaso ko sa korte ay si Gana. Kinoronahan ako ng mga mahilig sa masarap na pagkain. Ang pinakatapat kong mga nasasakupan ay ang mahal kong mga bata. Binabantayan ng imperial na hukbong, walang armas na mga gumagawa ng candy ang aking trono. Ako ang pinakamalaking consumer ng mantikilya sa mundo. May sarili akong kawan ng premyadong, baka sa mga burol ng Yorkshire at bumibili ako ng asukal kada tren. Ako si John Mackintosh, ang hari ng toffee ng Inglaterra at ako lang ang namumuno, ang tapang ng taong yon. Kahit na naging mas popular ang chewy na toffee ng Mackintosh, nanatili pa rin ang brittle na uri ang pamantayan sa halos buong Inglaterra at Scotland. At madalas itong ibinebenta, hindi pira-piraso, kundi buo sa isang slab at kasabay nito, may kasama kang maliit na novelty na martilyo para sa toffee.
Madalas daw itinatago ng mga suffragette ang maliliit na martilyo sa kanilang jacket o coat at ginagamit ito sa pagbabasag ng bintana bilang bahagi ng kanilang laban para sa karapatang bumuto. Ayon kay Emmeline Pankhurst, isang kilalang British suffragette, ang pagbabasag ng bintana ay isang paraan ng pagpapakita ng protesta sa sitwasyong pampolitika. Ngayon, talagang umasa ako na mababasag ko ang aking toffee gamit ang isa sa mga lumang martilyo ng toffee na ito. Pero mapapansin ninyong walang laman ang aking kamay. At iyon ay dahil binili ko ito sa eBay at naantala ito. Kaya hindi ko alam kung kailan ko makukuha ang aking martilyo. Nakakalungkot, napilitan akong gumamit ng kutsilyong pangmantikilya at maso. Kaya hindi maganda ang kinalabasan dahil walang parchment. Kaya gumamit kayo ng parchment, basagin ninyo ito at heto na tayo. Everton Toffee mula pa noong 1881. Nakuha ko ang ilang malalaking piraso na parang bar, pero wala pa rin akong perpektong bar na gusto ko. Karamihan sa kanila ay mas maliliit, mga ganoon lang kalaki. Yon ang kakainin ko. Sige, simulan na natin. Gustong gusto ko ang tekstura nito. Mahilig ako sa toffee. Para sa akin, lasa ito ng Pasko. Ang sarap pero grabe, ito'y. Sobrang malakit, bangungot ito ng mga dentista. Dumidikit sa iyong mga ngipin. Pero napakasarap ng lasa. Tulad ng sinabi ko, hindi naman talaga sobrang lemon ang lasa. Pero parang may kaunting asim lang na lalong nagpapakomplikado sa lasa. Ngayon, toffee lang ito at sobrang sarap at napakaganda. Pero kung gusto mong lagyan ng mani, dagdagan mo lang ng lasa at bagong klase ng texture. Pwede rin, pagkatapos mong ilagay sa kawali at mainit-init pa, budburan mo ng chocolate chip sa ibabaw, matutunaw yon at gagawa ng patong ng tsokolate sa ibabaw. Kaya gawin mo yon. Ewan ko, masaya siya. Pwede kang maghain ng plato. Tuwing Pasko, laging may plato ng candy at baked goods sa bahay namin. Hindi ko alam saan galing ang mga yon. Madali at masaya lang gawin ito. Pinakamahirap lang bantayan ang thermometer at wag haluin. Sige, gumawa ka ng toffee. Sana'y maging maganda ang holiday season mo. Kahit hindi holiday, pwede ka pa rin gumawa ng toffee dahil masarap ito kahit kailan. Makikita tayo ulit sa susunod na episode ng Tasting History.